Kaya tayo nagkakaproblema, ayaw kasi natin talagang magpakumbaba. Ano ba't kausapin mo yung asawa mo? Ano ba't talagang, hindi mo naman kailangan mag-iyak-iyak pa dyan, mag-arte-arte, mag-drama. I-detail mo lang na tama yung sinabi niya. Alam niyo mga kapatid, ang babae, lahat ng aspect na iisip niya, ang lalaki isa lang. Isa lang ang nakikita niya. Ang brain po ng babae, nakakonect siya, left and right brain, nakakonect siya sa lahat ng side. Ang lalaki, ang connection lang niya po isa lang. Kaya pag kami inisip siya isa lang. Kung kayong mga babae, kaya po ang mga lalaki na stress. Kasi gusto nyong ipakita lahat. Isa-isa lang po. Isa-isa lang. Ang babae, nakikita niya na lahat yan. Yung hakbang na gagawin mo, may effect yan sa anak ko, may effect yan sa future, may effect yan sa bahay, may effect yan. Lahat naaalala niya yan. Yung lalaki, isa lang po yan. Kaya ang lalaki maganda lang siya for emergency at saka kapag kailangan talaga mag-confront. Magaling ang lalaki. Ang babae, kapag ka po yan may nasugatan yung anak na bagok or whatever, hindi na niya, gano'n na siya. Kasi lahat iniisip niya na. Iniisip niya na yung funeral. Iniisip niya na yung gagastusin sa libingan. Iniisip niya na sasabihin ng mga kapitbahay, sasabihin ng buong mundo, sasabihin ng lahat iniisip niya. Ang lalaki ang iniisip lang niya, paano madadala sa ospital tapos. Ang point ko dito mga kapatid, we have to accept na magkaiba tayo. Mga lalaki, pasakop po kayo sa babae kasi marami silang naiisip na hindi nyo kayang isipin. Mga babae, pasakop din kayo sa lalaki kasi meron silang kayang gawin na hindi nyo kayang gawin. Pero kung wala tayong pagpapakumba, para tayong Diyos. Para tayong gusto nating Diyos tayo na hindi tayo pwede magkamali. But I say, kung tayo magpapakumbaba lang, we will find rest for our soul. Amen. Amen? Amen. Madali, alam niyo mga kapatid kung bakit hindi ako problemado? Kapag ako'y problemado na, sasabihin ko lang sa asawa ko. Tapos susolusyonan niya na lahat yan. O di na ako. Diba? Pag na-entrega mo na lahat ng pera at wala ka nang ma-entrega, at tapos na ang lahat, syempre iisipin niya na lahat yan. O di siya kanina ang problema. Kasi sasabihin ko na sa asawa ko, mahal, alam mo naman talagang yan lang ang sweldo, di ba? Ako ginagawa ko, trabaho ko, lahat na ginawa ko. Sabi ko, trabahuin mo rin yung trabahuin mo. Didiskartehan niya yan. At pagka walang-wala na, kami nagpapahinga na lang sa Panginoon. You will find rest, amen? Amen? You will find rest. At eto mga kapatid, if you have this lowly heart, if you are now giving your burdens to God, eto pong pangako ng Panginoon. For my yoke is easy and my burden is light. Alam niyo mga kapatid, may yoke po ang Panginoon totoo. Pero ang tawag niya ay easy at saka light. May tatlo po akong proposal ng rest na gustong ibigay ng Panginoon sa atin. First, at the time Jesus went through the green fields of the Sabbath and his disciples were hungry and began to pluck heads of grain and to eat. Sabi ng mga Pharisees, it is not lawful for you to do that on the Sabbath. Sabi ng Panginoon, hindi ba nung panahon ni David, ganito, ganyan. So, sabi niya, wala bang karapatan ang anak ng tao na gawin ito? So, mga kapatid, ang unang rest na binigay sa atin ng Panginoon is freedom. Amen? Amen. Freedom to do what is right. At kahit sabihin ng mga tao na mali yun, we know that we have freedom because God has given us enough freedom. Ang unang freedom mga kapatid, hindi po tayo nagve-vegetarian para maligtas. Kundi madali sa atin mag-vegetarian kasi tayo ligtas. Amen? Amen. Isipin mo na lang kung magbe-vegetarian ka para maligtas, abay, napakatandi ng gagawin mo sa buhay mo. Paano kung hindi mo nakip? Paano kung hindi ka vegan? Diba? Pero dahil binigyan ka ng rest ng Panginoon, dahil ang ating kaligtasan ay na kay Kristo, therefore kapag ligtas na tayo, napakadali na po lahat ng bagay. Amen? Amen. So the first rest na